Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay, nako ito. Breaking news. Nako. Mukhang matutuwa ang mga DD shit dito Oho. Ewan ko, pero pagka na-issue na ganito, may alam mo yun, pag may na-issue ganito na tao, personalidad na sa paniniwala nila kalaban ni Digong, tuwan-tuwa sila. Pero pagka may ganitong kaso or case na nai-issue na kaibigan ni Digong, especially si Kibuloy, ayaw nila. Ano ba talaga kayo? Wala kayong kabayas-bayas Okay, ito mga kababayan, may breaking news. Kasi, alam nyo naman si Digong, nasa ICC. Nakapiit, nakakulong. Nakakulong siya, hindi naman mukhang kulungan, mukhang kondo. Mukhang pang staycation, totoo naman, hindi naman talaga mukhang kulungan yun kasi nga diyan sa ICC, diyan sa The Hague, Netherlands, pro-life diyan. So maganda kalagayan ng mga nakakulong diyan. Para lang silang nagbabakasyon na hindi nakakalabas. Actually, yung kulungan ni Digong, may mga amenities, parang subdivision. May mga libangan dun sa loob na hindi makikita rito. Kasi matatawag bang kulungan yung kahit isang bakal na rehas, wala ka naman makikita. Kwarto na aircon, may internet yata pa. O may lutuan. Parang kondo nga, parang simpleng kondo nga rito sa Makati. Ang staycation. Ito mga kababayan, alam nyo naman dyan si Digong at may kinakaharap kaso na ipinail ng mga pamilya biktima ng war on drugs, extrajudicial killing. Pati ni dating Senador Antonio Trillanes. Yung kaso crimes against humanity. Tatlong judge ang may hawak dyan. Ito mga pagmumukha nila. Mga pagmumukha nila. Ito sila. Sorry. Ayan. Ngayon, may tinatawag na yun yung mga hukom, judge na hawak ng kaso. Pero meron pa rin tinatawag na ICC prosecutor na nakatutok sa kaso ni Digong. Pansamantala munang bumaba etong si Karim Khan. ICC chief chief ito. ICC chief prosecutor na si Karim Khan na nakatutok sa kaso ni Digong. Pansamantala munang bumaba sa kanyang pwesto. Nako, bakit kaya? ICC prosecutor ICC prosecutor na nakatutok sa kaso ni Digong bumaba sa pwesto. Bumaba na raw talaga sa pwesto. Pansamantalang bumaba sa pwesto ang International Criminal Court or ICC chief prosecutor na si Karim Khan. Basahin natin yung buong detalye, Report ito ng Abante, ICC prosecutor na nakatutok sa kaso ni Digong bumaba sa pwesto. Saan natin report? Pansamantalang bumaba sa pwesto ang International Criminal Court or ICC chief prosecutor na si Karim Khan. Ang pagbaba nito sa pwesto ay sa gitna ng investigasyon ng United Nations dahil sa kanya'y umanong sexual misconduct. Dalawa ko na. Nangyari na rin. Ano rin pala dyan? Parang ano ba yan? Patuloy.
Sinabi ng opisina ni Can na nag-leave ang prosecutor hanggang matapos ang investigasyon ng UN Office of Internal Oversight Services. Matatandaan si Can din ang chief prosecutor sa mga kasong kinakaharap ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa ICC. Nako. Okay. Ito hong chief prosecutor na nakatutok sa kaso ni Digong na ang pangalan ay si Karim Can, bumaba muna sa pwesto. Kumbaga, to be fair, na kasi prosecutor, may mga tinututukang kaso, yung pala, meron ka rin palang kaso. Meron din palang nakabinbin, meron din palang ongoing na case na iniimbestigahan siya about sa kanyang ginawang, ginawang sexual, sexual misconduct. Diyos Maria Joseph. Okay, baka sabihin nyo, fake news ito kasi FB page. Hindi naman ho, basta nagpe-fake news itong Abante News Online. Matagal na hong itong nagbibigay balita. Ito rin yata yung, ito bang Abante News Online? Sila ba ho yung mga dyaryo na binibenta dati? Noong panahong 80s, 90s, gumawa lang sila ng FB page. Mga dyaryo Abante, yung mga binibenta ng mga nakabike na ibinabato na lang sa gate mo kahit tamaan ang mukha mo. Yung bayad, lingguhan. Kasi yung tsuhin ko, nabubuhay, gusto niya araw-araw may supply siyang dyaryo, may nakabike sa amin. Huwag kang tatambay-tambay ba sa loob ng gate namin ng mga bandang alas 7, bigla na lang may babaksak. Nagugulat ka na lang, may dyaryong sumasalpok sa mukha mo pag araw-araw ka tumambay doon sa gate namin, siguradong araw-araw may tama mukha mo. Ito mga kababayan, baka kala nyo fake news to. Pakinggan ho natin kasi nasa balita na ho ito. Especially UNTV. Lihitin mo ho itong nagbabalita. Pakinggan natin. Pansamantalang nag-leave sa kanyang pwesto si International Criminal Court o ICC Prosecutor Karim Can sa gitna ng isinasagawang investigasyon sa kanya kaugnay sa issue ng umano'y sexual misconduct. Ayon sa tanggapan ni Can, naka-leave ang ICC prosecutor hanggang sa matapos ang isinasagawang investigasyon ng UN Office of Internal Oversight Services. Gayunman, nilinaw ng mga abogado ni Can na wala itong intensyon na bumaba sa pwesto sa gitna ng mga panawagang magbitiw ito upang maingatan ang kredibilidad ng korte at ang tiwala ng mga biktima at publiko. Pansamantalang hahalili sa mga trabahong naiwan ni Can ang dalawang deputy prosecutors. Nauna nang itinanggi ni Can ang alegasyong sexual misconduct at iginiit na wala siyang kasalanan. According dito kay Prosecutor Can, Chief Prosecutor Can dyan sa ICC, wala siyang kasalanan. Ang problema, sir, hindi po pwedeng laging ganon. Kasi ganyan din sinasabi ng mga iniimbestigahan nyo dyan, walang kasalanan So, pangit ito mga kababayan kasi isipin mo, Chief Prosecutor pa. Chief Prosecutor pa ang may isyong ganyan, may kaso. Sexual disorder. Sexual disorder ba? Hindi, sexual, ano ba tawag doon? Basta usaping sexualidad. Syempre, ano pa iisipin ng mga DD-shit dyan? Iniimbestigahan nyo yung puon namin. Tinulong nyo, yung pala may kaso kayong ganyan. Yung pala iniimbestigahan kayo ng ganyan. Butas na naman sa inyo yan. Kaya tama lang ho yung ginawa niya. Bumaba muna siya habang iniimbestigahan. Hanggat hindi napapatunayan may sala siya or wala, huwag ka munang babalik sa pwesto mo. To be fair naman din dun sa nililitis nyo. Kasi isipin mo nga naman kaya nga kayo may iniimbestigahan, may nililitis para malaman kung may kasalanan o ganyan, or kung may kasalanan, dapat managot. Tapos yung chief prosecutor, may kaso din. Ay, Sus Maria Joseph. Ano nangyari sa Pilipinas? Sigurado, tuwan-tuwa mga DD shit dyan. Karma kayo, ganito, ganyan.
Sigurado maniniwala agad sila dyan. Yung problema, yung kaibigan, matalik ni Digong, si Kibuloy, may kaso ding about sa sexualidad. Loko na. Leche-leche na. Okay, maraming salamat mga kababayan. Kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.